Yusek, alam ko po medyo ano tayo doon sa mga structure na nasa fault line eh. Kasi bago pa nagkaroon ng mga ganyan, may mga nakatayo na. Yes, So maaaring ang recommendation natin, wag nang madagdagan pa. Pero ano po yung advice natin sa mga kababayan natin na wala, nandun na sila eh. Ano na lang ang pwede nilang magawa para makaiwas din? Unang-una, makikipag-ugnayan ulit kami dahil sa ating every quarter na meron tayong earthquake drill. Makikipag-ugnayan ulit kami sa mga local government units upang yung mga nasa fault system niyan o fault line, malaman nilang nandun sila. Kailangan paulit-ulit yan eh. Kailangan may reminders. Yung mga makakaalis, mas maganda yun. Subalit marami ring hindi talaga nila kaya dahil pera yan, na hindi makakaalis doon. At least alam nila anong dapat nilang gawin. Yung mga may kakayanan naman na yung mga bahay nila, mapatibay nila, pero pera yan, pondo yan, kailangan gawin nila. Subalit, yung mga nakatungtong mismo sa fault system, sinukat naman yan ng P-bolts. Yung 5 meters papuntang kaliwa, 5 meters papuntang kanan, dapat wala sila doon. Yan palagay ko, walang klaseng pagpapatibay na magiging ligtas yan eh. Sana talagang magawa ng paraan ng ating mga kasamahan sa local government units na mapalipat yan. May mga lugar naman na ilipat eh. Halimbawa, nabisita namin sa Pasig. Nailipat nila yung isang helera dyan na nasa townhouses eh. Nawala sila ron. So, nagagawa ng paraan, hindi madali. Subalit, pagdating talaga dun sa nakatungtong, dapat umalis yun. Pero again, linawin natin, hindi yung nasa fault system lang ang delikado. Napakalaking bahagi ng Luzon ang gagalaw. Hindi lang yung nasa mismong fault system.